At ito na nga yung latest kit na nabili natin online. Shoutout dun sa seller. Nakikita nyo mid-motor na kit ito. So medyo okay pa naman yung box. Manta Ray Mark II na City Circuit Special MA chassis. So nakikita nyo rito yung pinaka picture niya dun sa harap na, ibabaw ng box. Then sa gilid, yon as mentioned, mid-motor na kit ito. Tapos, double shaft na motor, obviously, kasi nga mid-motor siya, with low friction small dia. Tapos, ang gear niya is 3.5x1. Yun ang standard na gear niya sa kit. Tapos, makikita nyo yung price dito, 850. Pero, I swear sa inyo na half price ko lang siya nabili. And then, yan. So, ito nga yung description ng City Circuit Tokyo Bay. Kung bakit siya tinawag. Konting description lang kung bakit siya tinawag na City Circuit Special. So ito, dinesign for yung City Circuit Tokyo Bay sa Tokyo. Yung circuit ng mga go-karting. Tapos ino-operate siya ng TOMS, yung involved sa, kung familiar kayo sa racing development, sa mga kotse, real car racing activities, tapos yung custom parts. Yun ang reason kung bakit tinawag siya na City Circuit Special. Inspired siya ng City Circuit Tokyo Bay. Nakikita nyo yung same purple color ng EV karts, motor powered racing karts na tumatakbo dun sa circuit. By the way, kung tatanungin nyo kung magkano ngayon to sa market, chinek natin sa Shopee, ang average price niya is over 1,000. So definitely nakakuha tayo ng bargain dito. Itong Manta Ray Mark II na to na City Circuit Special, siya yung pinakahuling Manta Ray Mark II na nirelease ng Tamiya, July 5, 2025. So mag-go 1 year pa lang siya. Actually dito yung first mid-motor na kit ko. Meron pa ako dito itong Manta Ray Mark II na Black Special. Pero ang difference nila, this one is MS chassis. Tapos, against, ito nga, MA chassis nga to. So, karamihan ng nirelease na Manta Ray Mark II or halos lahat is MS chassis talaga. Except for ito nga Manta Ray Mark II. City Circuit Special. Unboxing na tayo. Tignan natin yung contents. So, ito yung pinaka-cowl niya. Clear muna natin to. Then, next we have yung low fric na wheels. Low profile. Tapos yung dish type na wheels na white yung color. And then, ito yung pinaka chassis niya. So, mid-motor chassis, MA chassis na mid-motor. So, yung battery niya magkahiwalay. Tapos, sa gitna nakaposisyon yung dual shaft na motor. Tapos, ito nga yung dual shaft na stock motor. And then, yung A parts na same color, halos the same color nung cowl. So, if this looks familiar, ito nga ang box stock natin na Proto Saber na Evo na AR chassis siya. So, pagtatabihin natin side by side, if you check, so halos same lang siya. So, actually, ibig sabihin ng MA chassis is mid-ship aero. So, it's ang AR chassis kasi sa rear motor siya. So, yun ang difference nilang dalawa. Tapos, last but not the least, yung sticker set o yung decals niya. Yun. Just as described dun sa pinaka-box. Okay, ito na yung malaking tanong. Since meron tayong mga subscribers na nagre-request na
makakita ng ibang setup aside from, alam niyo naman dito sa channel natin so far, ang mga setup natin ng VMAX, yung mga luma na chassis, yung mga Super X, saka yung Super 1. So merong mga nagre-request na makakita ng ibang chassis kung paano siya i-setup for VMAX. So based dun sa mga napapanood natin and dun sa mga feedback, so unahin muna natin yung mga pros ng VMAX for MA chassis. Paki-comment na lang sa baba kung ano ang experience nyo, if ever meron man, sa pag-setup ng MA chassis for VMAX. So yung una sa mga pros na kuha natin na feedback is stable siya. Hindi basta tumatalbog pagka landing dun sa mga galing sa mga jumps. Second is consistency or consistent yung chassis, which is important sa qualifiers, lalo na dun sa mga brickyard na leg races, which point system siya, so importante talaga na makatapos ka every time na tatakbo ka sa bawat round. Next is flexible sa upgrades. Madaming parts ngayon na pwede gamitin, whether yung plates, yung dampers, brakes, etc. Then, yung body clearance, hindi masyadong sagabal sa rollers. So, kahit na anong size ng rollers ang gamitin mo, and maski ilan pa yung stacking niyan, may allowance siya para makapagdagdag ka ng rollers. Since VMAX rules naman, wala namang limit sa number of rollers. Pagdating naman sa cons, ang feedback na nakuha ko so far is medyo tricky siya i-balance. Kailangan talaga na matinding tuning dito sa MA chassis. Next one is yung heat build-up. May tendency siyang uminit lalo na sa malalakas na motor. Let's say yung Mac Dash Pro for mid-motor chassis. And then next one, hindi masyadong forgiving daw. Pag mali ang setup, kagad siya, may tendency kagad na umembang. So, depende sa track layout. So, pag masyadong technical, pag medyo hindi compatible yung setup mo sa track layout, yon, makikita mo kagad yung results, negative results. And then, next one is yung sensitive siya sa brakes. Konting adjust sa braking, malaki rin yung effect dun sa performance. Depende dun sa track layout. So yun, based sa pros and cons, competitive naman siya pero hindi siya yung tinatawag natin na plug and play kagad tas panalo kagad. So kayo naman, share nyo yung experience sa pag-build ng MA chassis if ever nga meron na kayong VMAX na nakasetup for MA chassis. Or pipiliin nyo pa rin yung Meta na CFM, no? Or yung ibang chassis na pwede like Super 2. Kung nagustuhan nyo tong unboxing ng Manta Ray Mark II City Circuit Special, paki-click na lang yung thumbs up sign and pasabay na rin ng subscribe. As always, thank you ulit for watching and see you on the next one.